Sa paglipas ng mga taon, ang mga sinaunang ginto na nahukay sa Surigao ay nauwi sa kamay ng mga dealer at palihim na naibenta sa mga maperang kolektor. Ang iba ay napunta pa nga sa ibang bansa. Some of these gold objects had found their way in European collections already. Men and women both wore jewelry. Actually, the men... Si Dr. Florina Baker ang dating direktor at curator ng Gold of Ancestors ng Ayala Museum. Sa tansya raw ng mga eksperto, ang makalaglag pangang gintong nahukay ni Berto ay hinubog noong ika-10 hanggang ika-13 siglo. Ibig sabihin, ginawa ang mga alahas 300 taon bago pa man napadpad si Magellan sa Pilipinas. Ani Baker, marami na raw siyang nakitang hukay na ginto o archaeological gold mula sa Pilipinas, pero walang hihigit pa sa kasalukuyang exhibit. Nothing of this scale and magnitude and magnificence has ever been seen before. It's the largest collection of Philippine archaeological gold in the Philippines and in the rest of the world. In fact, one of our gold specialists, Professor John Mixic from the National University of Singapore, is familiar with this collection and has referred to it as the single most important tangible heritage of the country. And it far surpasses the Wonoboya treasure that was found in 1991 in Indonesia. The Filipinos who created these items may have actually thought about when they were making them, when they were creating them. Si Professor John Mixic ng National University of Singapore ay espesyalista sa tinatawag na archaeological gold. Ayon sa kanya, ang koleksyon ng mga nahukay na ginto ay para na rin balon ng bagong impormasyon tungkol sa kasaysayan hindi lang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng Southeast Asia. It's both one of the largest collections of Southeast Asian gold in any one location, and it has maybe more variation in terms of time and place than any other collection in the region. Malaking bahagi ng kahanga-hangang koleksyon ang tinatawag na Surigao Treasure, kung saan kabilang ang mga nahukay ni Berto sa Sitio Magroyong noong 1981. Tinatayang nasa 23 milyong piso ang halaga ng gintong natuklasan doon lang mismo sa Sitio Magroyong. We have here about 26 of those objects from that famous Surigao treasure. Many of the belts are with the central bank. We have 2 full belts and several fragments here. We have the huge bowls, ritual bowls, heavy golden bowls. Ang Surigao Treasure ay bukod-tangi rin daw dahil sa isang bagay. Ang bawat piraso ng alahas ay sadyang ginamit at itinago ng mga may-ari ng sila'y nabubuhay pa. Di tulad ng ibang mga hukay na ginto na natagpuan lamang sa mga libingan ng mga patay. It was a practice among the Visayans and the southern people from the southern areas of the Philippines to bury the objects with as funerary offerings to ensure a welcome, a cordial welcome to the afterlife. Kasi you have to demonstrate your prestige and your wealth in the afterlife. So they try to bring as much of their worldly riches with them. And luckily for us today, that's how we know about our early cultures. Kaya naman hindi na itago ni Dr. Baker ang paghanga sa koleksyon ng una niyang itong mamalas. This huge feeling of being overwhelmed, that you're almost numb, and just because of the sheer numbers, and you know, your heart is beating, it's racing, and you're seeing one huge, one spectacular thing after another.
Isa sa mga makapigil hiningang piyesa sa koleksyon ay ang tinatawag na kinari, isang uri ng diyosa sa relihiyon ng Hinduismo, ang pangunahing relihiyon sa India. Ang kinaring ito ay bahagi ng Surigao Collection at aksidenteng nakita ni Johnny Pimentel habang ibinebenta ito ng isang dealer sa kanyang kamag-anak. Because I was about 5 to 6 feet away because it was a private deal. So I did not want to meddle. But I was in the house at the time of Congressman T. My first impression, it looked really like a pigeon or a dove, like a bird with its wings at the back, tapos yung head. And then later on, when Dr. Baker showed me the figurines, it was not a dove, but a female, Figure, it's called kinari. Babae, a female figurine. Walang kaparis daw ang kinari dahil sa pagkakagawa ng maamo nitong mukha, detalyado, pulido at magandang pagkakaayos ng buhok at balahibo sa katawan. May hawig daw ito sa mga ginagawang sinaunang Javanese gold, pero namumukod tangi ang nahukay sa Surigao dahil ito ay 3D o may 3 dimensyon. Pero higit pa sa kinari, ang talagang nagpalundag sa puso ni Dr. Baker ay ang sablay na ito na tinatawag nilang sacred thread. Ang sacred thread ay may timbang na mahigit 4 na kilo. Sinusuot daw ito sa mga seremonyang parangal ng mga taga-India nung unang panahon. When I first saw the thing, I went, oh my gosh! And then the first time that I saw it, this very gracious collector offered that I try it. And at that point, I said, oh gosh, I can't do that. It's like, it's sacrilege, you know, I can't. But even just to touch it is such a privilege. Nagpasadya ng espesyal na manikin ang Australianong designer ng museo para sa sacred thread. Pero nagulantangan lahat nang isuot sa manikin ang mabigat na gintong sablay. Tulong-tulong kami na kasi mabigat siya talaga. So nung inilalagay na namin dun sa balikat ng manikin, crack, bagsak ang manikin. Yung torso, hindi niya kaya. Hindi kaya yung bigat kasi napabigat niya talaga. I'd like you to experience how heavy. Sinubukan kong isuot ang sacred thread para tinatawag na sacred thread, ang pinaka-importanting pyesa ng gold collection ng Ayala Museum. Halos 4 na kilo ang timbang nitong gintong sablay. Wow! Uy, napakabigat. Uy, magkakakalo ka nito. Napakabigat. Pero higit pa sa bigat ng solid gold na sablay, humanga ako sa pagkakagawa nito. 3 iba-ibang layer ng ginto na may kani-kaniyang disenyo ang pinagpatong-patong sa pamamagitan ng pinong-pinong pagkakahabi ng sablay. Ang mga pampalamuting bolitas na ito, hindi na raw ginagawa ngayon. Ubod ng pulido ang pagkakagawa ng sablay at lalong kamangha-manghang isiping ginawa ito 1,000 taon na ang nakakaraan. Tunay ngang walang kaparis ang Surigao Treasure. At sa aming pagbabalik, sasariwain natin ang kalidad at antas ng yaman, kaalaman at pamumuhay ng ating mga ninuno nang una silang masilayan ni Magellan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, likas ng mayaman ito sa depositong ginto. At hanggang ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pangalawang may pinakamalaking gold deposits per area sa mundo. Kasunod lamang ng South Africa.
nakaukit sa kasaysayan ang natatanging yaman ng bansa. Sa mga journal ni Antonio Pigafetta na siyang tagapagtala ng ekspedisyon ni Magellan noong 1521, inilarawan niya ang Pilipinas na isang isla kung saan hawiin lang daw ng konti ang lupa ay makakakita ka na ng ginto na sinlaki ng mga walnut at itlog. Pero higit na mas maraming detalye ang dokumentong Boxer Codex pagdating sa itsura ng mga tao at pamumuhay nila noon. This codex is the earliest Western document that describes and illustrates how we looked when the Spaniards first came. It was probably done in 1595, around there, and we're not sure who commissioned it or for what purpose, but it was probably done for one of the governor generals, one of the Spanish colonial officials who wanted to learn how to rule the new territories. And so it describes the inhabitants of China, Japan, Thailand, various other nearby islands, and several pages devoted to the Philippines. So there are descriptions of what they encountered, how people everywhere were wearing gold, and then it has these wonderful watercolor images probably done by a Chinese artist. Sa sinaunang dokumento, lutang na lutang ang pagtukoy sa mga deposito ng ginto sa Butuan. Sa katunayan, tinatawag pa nga itong Land of Gold bago pa dumating ang mga Kastila. Sa Butuan daw kasi nakikipagkalakalan noon ang mga Chino at mga sinaunang Vietnamese. Ayon kay Greg Ontiveros, isang local historian at pangulo ng Butuan Historical and Cultural Foundation, isang malaking trading port ang Butuan noon pamang ika-10 siglo. Basically, Butuan would trade gold, no? Gold was one a major export to Butuan. The indigenous kingdoms of Asia used to have trading also with Butuan, and that's where this business of gold came from, not really from China, no? Ang nahukay sa Balangay, Butuan ng mga sinaunang bangka ay patunay daw ng aktibong kalakalan noon. Ang pinakamatandang bangka ay sinasabing ginamit noong 320 AD. Kasama sa paghuhukay at pag-aaral ng mga tinaguriang Philippine boat, si Professor Roxy Lim, isang eksperto sa kasaysayan ng Southeast Asia. Napakaraming ginto ng panahon na yon, at ito ay ginagamit sa kalakal at ginagamit upang itaas ang iyong katayuan sa lipunan for status symbol at banking. Sapagkat ito ay kilala lahat ng mga tao at maaring gamitin parang salapi din. Sinabi ko nga yung pinakamahalaga na bagay na kailangan natin, binabayaran natin ng ginto. Pero hindi basta-basta ginto ang ginagamit noon na pambayad o salapi. 18-karat gold daw, mataas na kalidad ng ginto. At kapag higit pa sa 18-karat ang ginto, nire-reserba daw ito bilang pamana ng pamilya. If you have gold, it is some kind of a bank. Since gold is non-perishable, it is permanent, so it's a very good bank. Naniniwala si Professor Lim na ginto rin ang habol ng mga Kastila sa Pilipinas nang sakupin nila ito. Talamak daw kasi talaga ang ginto noong panahong iyon. Kailangan mo lang daw maglakad sa ilog para makapulot nito. Gold was not confined to status. Basta meron kang, halimbawa, nagtaning ka doon, nakakuha ka ng, that's yours. Hindi kukunin ng amo mo yan, sa'yo yan. O hindi lamang yung mga dato at mayayaman, kahit na yung alila, yung alipin ng mga tao, merong ginto, nakasuot, meron silang jewelry. Our early ancestors, according to the Spanish colonial accounts, were quite sophisticated. They had a sophisticated knowledge of gold working techniques, so that even children can reckon the relative purity of gold just by looking. Dahil sa dami ng gintong pwedeng angkinin, iba-iba rin ang naging gamit dito ng ating mga ninuno.
Ayon kay Dr. Baker, hindi lang ito pangpalamuti. It had protective functions. It was connected with divinity, with magical power, so that the wearing of the gold seems to have been not just for decoration, but part of their religion and part of their religious beliefs. And that's how you get all these spectacular objects like that sacred thread. That's, wow, solid gold. It's 4 kilos. And you can't even see all the gold inside, but it's all solid gold inside. So there must have been something else in addition to the beauty of it, that there was this protective function. The ones with the crowns, does that allude to royalty? I mean, At dahil bahagi nga raw ng pang-araw-araw na buhay ang ginto, walang kaduda-duda si Dr. Miksik na ang mga adornong nahukay sa Surigao ay gawa lahat sa bansa. Probably all of it was made here. The Philippines had the gold and they have the jewelry. Java has the jewelry but no gold. Sumatra has the gold but very little jewelry. In the Philippines, you find both of them together. Ang disenyo ng karamihan sa mga nakuha sa Surigao ay hango sa relihiyon ng Hinduismo at Budismo. Pero ayon sa mga eksperto, ang mga adornong natagpuan sa Surigao ay walang katulad sa ibang bansa. Isa na rito ang kinari. Since I've never seen anything like this made out of gold in 3D in Indonesia, I cannot say that this piece was made in Java. It may well have been made in the Philippines. Kinari, it might be a Hindu-Buddhist sculpture, deity with all the, the symbols of that particular god. Yeah. But the rendering of it, the way it's rendered, is not Indian, it's not Chinese, it's not Cambodian. What else could it be? Ang anumang pagkakahawig daw ng mga pyesa ng mga sinaunang ginto ng ibang bansa ay bunga ng aktibong panlabas na pakikitungo ng ating mga ninuno noong unang panahon. People going both ways. There were certainly Javanese, Indonesians coming to the Philippines, and there were people from the Philippines going to Java as well. Is that it originated from here because this is one of the richest gold producing areas in the world. Sa dami nga naman daw ng ginto sa bansa, imposibleng hindi alam ng ating mga ninuno kung paano itong gamitin. Ang patunay daw nito ang mga natuklasang tunawan ng ginto o crucible na kasing tanda raw ng mga nahukay na ginto sa Surigao. Ito ang tinatawag na crucible na ginamit ng ating mga ninuno sa pagtunaw ng ginto noong 9th century o higit 1,000 taon na nakaraan. Nahukay ito sa barangay Balanghay dito sa Butuan. Mahigit 200 crucible ang nahukay sa Balangay sa Butuan. Nakalapit probinsya lang ng Surigao. Naging sentro din ng kalakalang Balangay daang taon na ang nakakaraan. Kung may tunawan ng ginto, nangangahulugang may factory din o pagawaan ng mga alahas noong mga panahong iyon. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, itinuturing na isa sa pinakapresyosong metal ang ginto. Kinahuhumalingan, pinaghahanap, pinag-aawayan at kung minsan pinagpapatayan pa, ang ginto ay mistulang gayuma para sa marami. The beauty of gold's long-term allure is that it is totally inert. You can pour acid on that and then nothing will tarnish it as long as it's as pure as this. So it will last for a million years. Isa rin ang ginto sa pinakamahal na metal sa mundo. Ang kasalukuyang presyo nito sa pandaigdigan merkado ay mahigit $928 o mahigit kumulang 40,000 piso kada onsa. At dahil walang kupas ang halaga ng ginto at bahagi ng pamumuhay ng bawat salinlahi, ginagamit ito bilang sukatan ng kaalaman, kalinangan at antas ng sibilisasyon ng isang lipunan.
Sa alahas at iba't ibang palamuti kadalasang ginagamit ang ginto. Malikhaing pag-iisip at kakaibang kasanayan ang kailangan sa paglikha nito. Matrabaho ang buong proseso. Kaya naman, lalong nakabibilib na ang mga alahas na bumubuo ng Surigao Treasure ay hinulma ng walang anumang tulong mula sa modernong teknolohiya o makinarya. Pero di mapapantayan sa pagkagrandyoso ng paggawa. This is not melted. This gold is just raw gold which has been pounded. So it doesn't take a whole lot of skill to do that. It doesn't take a whole lot of knowledge of how to use fire to temper metals. It just takes knowledge of how to beat something into shape. All manually done. They didn't have the technology that we have today. They didn't have the machines that we have today. But nonetheless, they were able to produce works that are superior to what you can get today. Kaya naman, nagkakaisa ang mga eksperto sa kanilang husga na isang maunlad na kultura na bihasa at may mahabang tradisyon sa paghubog ng ginto ang nasa likod ng Surigao Treasure. The skill was in the working, not in the tools. Skill level was high, but nothing can exceed this in the level of precision that's needed to produce this. Modern goldsmiths cannot do any better than that, no matter what the mechanism is. Pero higit pa riyan, ang kahulugang nilalaman ng mga ginintuang adorno. The worst probably that we could hear sometimes we were called savages or things like those. No? But this explains that there was a sophisticated civilization before. It is the social, economic environment, the conditions at that time that made it possible for people to make jewelry of that kind. That means there must have been some peace. And also that they were already sophisticated enough to know that it's good investment. We as a people are always searching for our identity. And we're always saying, oh, we're so mixed, we're half this and half that. But when you see this collection, you think, oh my goodness, that is the core. That is who we are.